Okay guys, here in a nutshell with me, Ina, ang pag-uusapan natin ngayon yung sitwasyon ng mga kababayan natin na mapapaalis ng Canada Kada because of different reasons, whether hindi na na-extend yung kanilang work permit, hindi talaga sila nakahanap ng PR pathway. Okay guys, let me tell you, hindi porke kayo ay hindi nakahanap ng PR, hindi niyo na-secure ang inyong PR dream, kayo ay failure. Hindi. I understand maraming mga tao, no, mas nasi-stress pa dahil dun sa opinion ng ilan na kapag sila ay umuwi sa Pilipinas, ano daw mukha ang hihaharap nila because nasi-stress na sila dun sa mga magsasabing, "Ay, hindi nakakuha ng PR, ay failure, ay hindi umubra sa Canada," yung mga ganyang komento. Nakakainis ano? Ay naku po. Anyway, yan ang ating pag-uusapan kasama si Dayanara M. Puerto Bantigue, who will tell us, no, na hindi porke kayo ay kailangan lumabas ng Canada, kayo ay hindi na matagumpay sa inyong kung anumang dream, ang goal, or kung ano man ang goal ninyo dito sa Canada. Right, Dayanara? That's not Yes the po. case. Ano ba yan? Yes po, Nakakainis naman. definitely. So, just a backstory, kami ng asawa ko, we went to Canada in 2019. Mm. I was a student, he was a worker. Um, it was a decision we made ng siguro mga 1 year before kami nakaalis. So, matagal siyang proseso, miss, yung naging, although yung processing mismo was 20 days, yung visa process. Pero yung pagde-decide, yung paghingi ng tulong, yung pagkamap ng mga dokumento, talagang matagal. So, naiintindihan ko yung mga kababayan natin na talagang nahirapan na makapasok at talagang nung nakapasok akala nila yun na yun, parang that's Aha. it. I always tell people, when you get to a certain country, kahit hindi Canada, kahit ibang bansa, yung pagpasok mo, yun yung easy part. Yung pagtatagal mo dun at pagkuha mo nung goal mo habang nandun ka sa bansa na yun, yun yung challenge. At nagsisimula pa lang yun pag tayo mo dun sa particular na bansa kung nasan ka. So the same way Right. with Canada. So, naintindihan ko yung ating ano ba ito, post, Oo, miss? yan guys. So, may Ating isi-share post. ako. Yeah, puwede nating tingnan po yung Kaya post. ko naisip din, no, yayain si Yeah. Dayanara about this. And I think this is a very common situation. Right Okay, hindi now, ko it's babasahin yung buo ha, yung first 3 paragraphs lang naman ang relevant for our discussion. mhm, Sabi nito in one of the popular Facebook groups sa mga Pinoy students in Canada, sharing the story of one out of isa daw niyang ka-student pathway, mm, okay? Sabi niya, as someone na pa-expired na raw yung PGWP, wala nang option kundi uuwi na in the next few months. Stressed by the thought of being a failure pag umuwi, her story inspired me na it's okay to go home at hindi lahat ay para sa abroad. mhm, One thing daw na natutunan niya is wag mag-all in at mhm. planning is key para pag nag-fail man, may babalikan pa rin. Unfortunately, hindi kasi kami nagplano ng mabuti at At nag-all all in in. daw sila. Binenta raw yung mga properties para lang makaalis. Yes. Pati negosyo, pinasara para lang makaalis. Hindi daw pala dapat. Mhm. For the past few months, isa ding nagpapadagdag sa stress ko ang sasabihin ng ibang tao pag umuwi kami na keso hindi kami na PR at failure kami. Her posts made me realize that it's okay to start over, starting life sa Pilipinas at 42. Okay, dyan na lang natin tatapusin. Ano, Puwede meron kong pa. makita, miss, yung nasa ilalim, yung unfortunately nandito akong bumabalik para sabihing pauwi na kami ng May at naka-book na flight namin. 3 years PGWP nasayang dahil Ay, hold on. medyo Sorry. nabitin ako doon sa Dahil mas pinili naming mag-Toronto na walang options para sa amin. See you yun ang later. lesson learned para sa case na ito, I think. Puwede Oh, nating i-point out yan na had they probably chosen a different place, it probably may have not been the same ending. right. Oo, Yeah, oo. and I think the very, very first video I shot with you, April 2024. Ay! 2 years na 2 pala. years na ba tayo? 2 Oh years my na pala God, tayo oo. nagkukuwentuhan, Miss Ina. Oh, ayan. Oh, April 2024, I did say this na when you go for the study permit pathway, you have to be smart about your location and the program of your choice. And Mhm. unfortunately, a lot of our kababayans went for the generic business Right. programs and the metropolitan areas, Vancouver, Toronto, Calgary, ganyan. Ngayon lumalabas yung mga problema ng mga gumawa noon. At Mhm. ang mga
consultant na nag-push sa mga lugar na yan at sa mga program na yan. Ngayon lumalabas yan. So I'm very sorry to say na sila ay babalik. Syempre, it's not the ending that they probably envisioned when Yeah. they started. Pero I just wanna share na one of the despedidas we had in 2019, meron akong tita, ang pangalan niya Agnes. Mhm. Was passed. Oh, no. Hindi ko na Okay, siya nakita sorry. ulit. That was the last time we saw her before we left for Canada. She said, "Mga anak, wag kayong malulungkot kung kakailanganin niyong umuwi at iisipin ninyo na naging that you failed kasi kailangan niyong bumalik. Wag niyong isipin na wala na kayong babalikan." Mhm. At the time, parang siyempre kung i-interpret mo yun, parang napaka-negative naman nitong si tita. Parang Oo. sinasabi sa'min yung ganyan. Pero ngayon mo na-realize 'pag habang tumatanda ka at nakakakita ka ng mga ganitong karanasan na, ay ang ganda pala nung sinabi niya na Mhm. hindi dahil nag-fail ka sa journey na pinasok mo na 'to, failure ka na habang buhay. Correct. Hindi Yeah. pa 'to ang katapusan. Alam ko, I'm a firm believer of redirection. Yes. Okay, so yung mga nagsasabi na nag-fail or failure ka sa Canada, I do not think so. It's just a phase of what is going to To yung happen. talagang ending na para sa'yo. It's a You can chapter. Yes, it's just a chapter. Ano ba yan? Una sa lahat, hindi ka na failure because you gained so much experience here in Experience. Canada. And that experience, hindi mo alam sa totoo lang baka ang maging dahilan mo para makabalik dito. Yes. 'Di ba? And it has happened, right, Dayanara? You have Yes, experience with definitely. clients na napauwi tapos bumalik. O, kung gano'n, o failure ba yun? Hindi. Several times, several times. May Oo. client ako na, "Ma'am, uwi na ako, wala na talaga akong magagawa, uuwi na ako." So, umuwi siya, and then we created her profile, maganda naman ang score niya, she has Canadian experience, Canadian education, Mhm. na-improve ng pagpunta sa Canada yung pagsasalita niya, so mataas yung result ng language test niya. So, recently we got an ITA, now we're processing her Right. PR application, so she will be processing it from the Philippines kasi nga nandun siya. Pero dahil meron siyang Canadian experience, valid pa rin yun, puwede pa rin siyang makapag-apply. So this is what I'm saying na, um, before going home, before deciding na talagang uuwi na kayo, I say consult someone and see baka meron kayong puwedeng iwanan, um, baka puwedeng yung employer ay magbigay ng job offer para meron ka pa ring ITA na hinihintay habang nasa Right. Okay. Pilipinas ka, baka puwedeng gano'n kung talagang trusted ka nila, gusto ka nila, they can still support you to be able to come back. Right. Oo. And I'm curious, Dayanara, ang Canadian job experience ba, is it useful for other countries? Like, o malay mo kasi para sa US ka pala, 'di ba? Yes. Is it more valuable than, let's say, kapag makita nila yung experience mo in the All Philippines? Philippines. Oo, Oh, mga gano'n. definitely, definitely. If you're going to try for another country, they would see that you have Canadian experience, Canadian education, and of course, definitely, they would know na this is someone who has experience living in a different country, someone who has, kumbaga, the strength, the courage to do it, someone has Yeah. multicultural experience, good language skills, and 'di ba nga dito sa Canada problema 'yun, eh, kung paano ka makakuha ng Canadian experience. Oo. Parang catch-22 na parang cycle siya na hindi kita i-ha-hire 'pag wala kang Canadian experience, pero paano ka makakuha ng Canadian experience, puwede ka i-ha-hire, parang gano'n. At Yes. you have that already and should you wish to go to a different country, then you can, 'di ba? Oh, So, just from experience, my assistant, my brother is now in Germany. right. So, he applied to go to Germany. So, we wanted him to go to Canada because my sister is here, I am here. But he said na sa nakikita niya sa mga clients ko sa cases na he wants to try a different country. So, he's now in Germany, he's gonna study the language, Mhm. going to try from there. So, we're seeing kung paano yung mangyayari sa kanya sa Germany so that maybe we can do the same thing with what we're doing with Canada and help people go to Germany as well. But, Oh, nice, okay. baka gano'n, baka yung inyo pong journey hindi lang talaga siya pang Canada, pero puwede siya sa Exactly. ibang bansa.
Oo, alam mo lagi kong paboritong, i-cite na kwento yung isa sa mga kaibigan natin. I've interviewed him I think at least twice or thrice sa channel. Si Ting, Mhm, okay, yung, electrician. Na mhm. hindi na na-renew 'no, one of the first persons na kilala kong umalis nung nag-umpisa na yung paghihigpit. Sabi niya 'no, hindi niya kailangang pagsiksikan ng sarili niya dito sa Canada, okey. Kumbaga he took it as like ano 'no, hindi siya nalungkot. Sabi niya, "Eh, baka para sa iba talaga ako." At ngayon siya ay nasa Belgium, happy in Belgium, kasama ng ibang mga Pilipino din doon, 'di ba? Ibig sabihin, again, you could just be meant for a different Somewhere. place. Oo, again, walang failure dito. Huwag niyo ngang pagpapakinggan itong mga negatives na sa totoo lang ang dami kasi nila Dayanara 'no, especially sa social media. Sa comment section ko minsan nakakakita ako na parang, mga, "O ano, mamusta kasi kayo, pinagsisiksikan niyo yung sarili niyo dito." You know, I do not like those types of comments, napaka-negative, 'di ba? Yeah, pero Miss alam mo, yang mga yan ay pampalakas lamang, gamitin pampalakas. Kasi Miss honestly, bago kami nakapunta ng asawa ko sa Canada, bago kami nagdesisyon na pumunta ng Canada, napakarami na naming bansang in-applyan. So Oh, 'di ba? O oo, failure ka ba dun? Hindi, successful yeah. ka dito, Teacher gano'n. ako. So, teacher ako. So, siyempre 'pag teacher ka marami kang mga school na puwede mong puntahan. So, nagde-demo na ako nun sa Japan, nag-i-interview ako sa isang ano sa US, tapos yung asawa ko siguro nalibot ng asawa ko lahat ng mga puwede niyang applyan for someone his age. Seaman kasi siya, eh. So, siyempre 'pag seaman alam niyo na sa Maynila maraming mga puwedeng puntahan. Ang dami niyang pinuntahan dun. Hindi niya nakuha, nagsumubok siya sa Korea nung taon na yun, huminto yung Korea sa Right, pag-accept parang talagang sa inano talagang kung iisipin mo at pagpapatong-patungin mo lahat, eh, made-depress ka talaga kasi bakit parang lahat ng pintong sinusubukan kong buksan is nagsasarado para sa akin, right. 'di ba? Oo, Pero nung nag-decide kami na pumunta ng Canada, dun namin na-realize na, ay okey, dito oo, pala. Kasi lahat ng pintong puwede niyang buksan ng Panginoon, binuksan niya. So again, yun yung sinasabi ni Miss para sa'kin na redirection, na parang hindi right. kayo meant maghiwalay, eh, meant Yeah, kayo na sabay kayong umalis. So, puwedeng gano'n. And mm. ako ang ngayon na may anak na ako, may anak na kami, ang ano ko is kung nasaan kami, magkakasama kaming pamilya, healthy kami, wala kaming mga sakit, yun yun na yung parang pinakamalaking regalo. Kasi honestly, Miss, kung titingnan natin yung mga taong nagpo-post sa page mo na mga may mga tingin ko may mga malulungkot silang buhay. I believe so. Yeah, Kaya because nila happy nagko-post people will not be saying tas those things. hurt people, I think. Yan, So, oo, meron silang malungkot sa buhay, struggle sa buhay na hindi ko alam kung naa-alleviate kapagka nakakapanakit din sila ng iba. oo. Pero don't be like that. So, Oo, yung parang alam mo ng may pinagdadaanan yung tao, sasabihan mo pa ng ganyan. didikdikin mo Hindi pa na ba parang lalo pangit? mo pang Oo, ibababa, 'wag na at 'wag niyo pong gawin 'yan sa mga sarili ninyo, na eto correct, na nga, eh, medyo mahirap na nga yung sitwasyon natin, didikdikin mo pa ba yung sarili mo, 'wag na. It's correct. okay, take it as it goes, but ako naman ang lagi kong sinasabi, ang comforting thought para sa akin is nagawa ko lahat ng dapat kong gawin. So kung kayo po Exactly, ay nasa ganiyang posisyon, make sure na kung talagang kakailanganin niyong umuwi, nagawa ninyo lahat ng kailangan ninyong gawin, natanong ninyo lahat. Kasi that's the one thing I think that would haunt you when you go home is whether you have done everything. And yung poster natin, medyo yun ang dun I think siya medyo nagkaroon ng problem kasi nga they chose to stay in Toronto even though they know that it's difficult. So it's a decision that they would have to live with. And if right. it's and whether you go home or stay, it should be a decision that you can live with. Correct, oo 'no, at least nasubukan mo. Eh, tama din siya, eh, sabi ni poster Mhm. ano, hindi lahat din talaga para sa abroad. Hindi lahat para sa Oo, abroad. pero dahil, if things didn't work out, meaning hindi mo nakuha yung permanent residency mo dito, 'di ba, nasubukan mo pa rin. At least now you know that you're not for here. You And can then tell that will yourself allow you to better appreciate kung mhm. nasa Pilipinas, "Ay okey para talaga ako dito, okey din pala alam mo yun, ganun lang talaga yun, eh, kanya-kanya lang talaga yan. Yeah. Oh, I And don't see it honestly as a failure talaga, ayan. honestly may mga nakikita kami may 2 years pa sa PGWP nila, umuuwi na sila.
Yeah, and that's So, not bad, right? I mean, kasi yun ang gusto nila, eh. yeah, di ako masaya Oo, dito, ganyan, malamig, gusto ko pala sa Pilipinas, correct. ganyan. Oo. Nangyayari po talaga yun, pero ang at the end of the day, kung yun ang talagang pinili mong buhay, then go, 'di ba? Yeah, Kami oo. naman ngayon, na nandito na kami, naka-settle kami, nagkaroon kami ng pagkakataon na maka-settle. Ngayon iniisip naman namin, anong gagawin natin sa retirement natin, dito ba tayo? Ah, Ah, bibili ba tayo ng parang bibili ba tayo ng pagstay-an natin sa Pilipinas? So, ano bang gagawin natin? Parang correct. ngayon yun na yung iniisip namin, and honestly, kahit sabihin natin na nasa Canada na po kami, iba pa rin talaga yung ating bansa. Yeah, Yun oo. talaga. Okey. O basta So, huwag kayong makikinig diyan sa mga mema na yan, hindi naman nila alam kung ano yung pinagdaanan niyo dito, 'di ba? yeah, keep your circle small. Correct, Parang ayan. there are only certain people whose opinion matters. Right. And, they're not included in Okay. O siya guys 'no, yun lang naman. Baka meron kayong sarili ninyong mga kwento tungkol diyan. I would love to see them and hear about them in the comment section. and Magsama-sama tayong mga positive ano, yeah, and na probably natin. you can probably interview the miss kung anong nangyari, 'di ba, na Yeah, actually I've had yan si Ting na-interview ko na 'di ba, mm. okay happy na siya ngayon sa Belgium. I remember just now, meron pa ako si Arnold Booker, nag-try din yan sa Canada. Na-scam pa yung mga ganyan ano ng Oh, consultant. Ngayon happy in the US, yung mga mm. ganyan ba, ganun lang yan. Okay. So yun lang. I will, end this episode here. Pero kung gusto niyo rin magpa-interview na bago ha, Ayan mag-email na kayo sila. sa akin in a nutshell vlog@gmail.com if you have a story of redirection. Ako, gustong-gusto ko yan. Okay, we'll end this episode here. Thanks so much, Dayanara. I'll see God you guys in bless the next po, God one. bless. Thank you, miss. Bye-bye. Bye!